Hi! Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, ang gusto po ni Chief PNP, Police Director General Jose Melencio Nartates Jr., yung nagbabantay, nangangalaga, at higit sa lahat, naglilingkod ang ating mga kapulisan. Kaya po mga kababayan, huwag po tayong matakot pag may mga pulis po tayo nakikita na rumurubing. At higit sa lahat, yung umiikot-ikot sila, yung bang hindi tayo sanay na may mga pulis. Pero sa katotohanan, yung umiikot pong yan, ay nagbibigay po sila ng kasiguridad, bantay, at higit sa lahat para po maging ligtas po tayo. Kaya po sa leadership ng ating National Capital Region, Police Major General Anthony Aberin, huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa ating mga kapulisan dahil ang parati pong pinag-uutos ng ating PNP Chief, ng ating National Capital Region, ang maging open po ang ating mga kapulisan sa ating mga kababayan. Pag kailangan nyo pong pulis, nandyan po sila para po paglingkuran po kayo. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan Tayo bilang tao, ang karapatan natin, hindi unlimited. Limitado rin. Kahit kami mga pulis, limitado rin ang aming karapatan. Hindi kami pulis na namin gawin ang lahat. No, we are mandated by our Constitution. Okay? So, salamat sir. Salamat sa inyo. Tulong-tulong lang tayo para sa kayo sa katahimikan. Ano po? So, pag hindi natin kakayakin na kami lamang, nandiyan ang DSWD, nandito ang PNP, nandiyan kayo,
tulong-tulong lang tayo. No? Kapalan ang mga taong Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Sutupat pa sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. Mga pulis, Muntinlupa, Muntinlupa, servisyo sa lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Police Captain Roderick Tubon, ang kasalukuyang commander ng Substation 2 ng Muntinlupa City Police Station. Sa video ito ay aking ipapakita upang hindi kayo manakawan ng inyong motorsiklo o makaiwas sa motor napping. Una, maglagay ng alarm device sa inyong motorsiklo. Pangalawa, huwag iwanan ang susi na nakasaksak sa inyong motor. Pangatlo, siguraduhin nakalak ang inyong motorsiklo. Pangapat, huwag magparada sa hindi nakikita at madidilim na lugar. Panglima, piliin ang mga ligtas at may CCTV na parking area.
Pag may napapansin na kainahinala sa inyong lugar, i-report o itawag agad sa impilan ng pulisya sa numero 862-2611 o i-dial 911 para sa agalang aksyon. Ang PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Captain Rosie German, ang Substation Commander ng Poblasyon Police Substation, Muntinlupa City. Sa araw na to, ako po ay magbibigay ng ilang ligtas kaalaman para sa atin upang maiwasan ang mga sakuna o aksidente na maaaring magdulot na kapahamakan sa ating sarili at sa ating pamilya. Tip number 1, habang ginagamit ang cellphone sa pagpupulugan, huwag gamitin ang cellphone habang naglalakad sa tahimik na lugar. Hawakan na mabuti ang cellphone at iwasan ang paggamit malapit sa kalsada at posibleng itong haputin. Safety tips number 2. Upang hindi manakawan ang inyong mga tahanan, kantado ang lahat ng pinto at bintana. Tiyaking walang dadaanan sino mang may tangkang pumasok at magnakaw. Kung maaari, ay mag-iwan ng nakabukas na ilaw sa labas, lalo na sa madidilim na parte ng inyong tahanan. Maglagay ng CCTV camera upang makatulong sa pagbabantay sa inyong mga ari-arian. Safety tips number 3. Upang hindi manakawan habang nasa labas ng inyong tahanan, panatilihin ang mga mahalagang bagay tulad ng wallet, cellphone, electronics gadget, at alahas sa inyong paningin. Huwag iwanan ang mga ito nang walang nagbabantay. Dalhin lamang ang mga mahalagang bagay. Iwanan ang mga hindi kinakailangang mahalagang bagay sa inyong tahanan. Safety tips number 4. Upang makaiwas sa motor napping, maglagay ng alarm sa inyong motorsiklo. Huwag iwanan ang susi na nakasaksak sa motor. Siguraduhin nakalak ang inyong motorsiklo. Huwag magpaparada sa hindi nakikita at madilim na lugar. Piliin ang ligtas at may CCTV na parking area. Huwag hayaang maging biktima ng mabilis na kamay para hindi ma-snatch ang phone mo. Laging tatandaan ang safe tips na ito. S. Stop and look. A. Alerto sa paligid. F. Front ski. At iwas sa bintana. Stop and look. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kung kailangan, mag-text ito sa isang ligtas na lugar. Alerto sa paligid. Huwag mag-earphones sa sobrang lakas ang volume. Dapat narinig mo pa rin ang ingay sa paligid. Front scale. Ang bag ay dapat laging nasa harapan. Huwag maglagay ng phone sa back pocket ng pantalon. Iwas sa bintana. Pag nasa jeep o bus, itago ang phone. Uso ang upload mula sa labas. Lalo na kung traffic. Tandaan, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kahit anong gadget. Maging laging mapagmadyan. Po nang nakita nyo kanina, yung pinakita po natin, masandali ko lang po maabala yung mga oras, mga ma'am sir. Ito po ay actual na nangyayari sa ating mga araw-araw na pagsakay natin sa jeepney o kaya sa bus. Nakita nyo po, may umagis ng barya sa inyong harapan. Huwag po tayong makikita po, kasi paraan po nila yun. So, gusto pirahin po yun ng mga kawatan upang ang inyong atensyon ay napunta po yung mga barya. Kapag nakitampot po kayo, ang gagawin po ng mga katabi ninyo na hindi po alam o katulong nila, kasamahan po nila. Ang gagawin po nila, bubuksan ang mga gamit nila, bubuksan po yung mga halagang mga bagay, wallet, cellphone, lalo na po yung mga iPhone. Yun po ang mga target nila ulit. So, pag may mga ganun po kayo incidente na na-encounter sa jeepney,
Huwag po kayo makikidampot kahit ano pong dami ng barya na nasa harapan niyo. Okay po? Maraming salamat po sa kunting abala, Sir. Thank you po. Ako po ay si Police Captain Rosie German, Substation Commander ng Poblasyon Police Substation, Muntinlupa City. Sa pamumuno ng aming Chief of Police, Police Colonel Robert C. Domingo, ay muling nagpapaalala sa inyo na ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa ari-arian. Ligtas ang may alam. Sa anumang pong impormasyon, i-report o tumawag agad sa Poblasyon Police Hotline number 0970-317-2404 para sa agarang aksyon. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi
maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan. Isang individual ang bumagsak sa kamay ng batas matapos itong mahuli ng mga tauhan ng Taguig City Police sa pamamagitan ng warrant of arrest sa kasong rape. Taguig City Police laging maaasahan, ugnayan at serbisyo, puso ang puhunan, kapayapaan ang aming layunin kailanman. Bilang tugon sa mga hinaing ng mamamayan at bilang pagpapahalaga sa kanilang patuloy na tiwala at suporta sa pagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga lugar na nangangailangan ng agarang atensyon, pinangunahan ng Chief of Police na si Police Colonel Julius Anonuevo ang isang malawakang night motorcycle patrol sa iba't ibang bahagi ng Taguig. Sa kalaliman ng gabi hanggang sa magbukang liwayway, personal na sinuyod ng Chief of Police kasama ang mga tauhan ang mga pangunahing lansangan, eskinita, at iba pang lugar upang tiyakin ang presensya ng kapulisan at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lungsod. Ang hakbang na ito ay patunay ng mas pinaigting na police visibility at agarang pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Kapit-bisig para sa komunidad, tiwala at malasakit, ito ang sandigan. Taguig Police, kasama mo kami, sigla at pag-asa. Sa puso namin, para sa komunidad, tiwala at malasakit, ito ang sandigan. Taguig Police, kasama mo kami, sigla at pag-asa. Sa puso namin, sa puso namin, sa puso namin. Bahagi na ng normal na routine ng mga kapulisan ng Taguig na naka-assign sa Western Bikutan ang hindi lamang basta makita sa komunidad, kundi maramdaman din ang kanilang presensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang impormasyon at gabay sa publiko. Sa isinagawang pagpapatrolya, hindi sinayang ng hepe ng substation ang pagkakataong makasalamuha ang mga individual na nagsasanay ng baton para sa arnis. Nagbigay siya ng karagdagang kaalaman, payo, at gabay kaugnay sa tamang paggamit nito at sa pagpapanatili ng kaligtasan sa komunidad. Kapit-bisig para sa komunidad, tiwala at malasakit, ito ang sandigan. Taguig Police, kasama mo kami, sigla at pag-asa. Sa puso namin, para sa Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Police Captain Ian Piningbawat, ang Substation 2 Commander ng Taguig City Police Station. Sa video na ito ay ating ibabahagi ang ilang simpleng tips para mas maging ligtas ng ating komunidad. Kaya tara, panin niyo ako!
Safety tips number 1. Laging maging alerto sa paligid. Habang naglalakad, iwasan ang paggamit ng telepono o headphones na maaaring makabawas sa inyong atensyon. Safety tips number 2. Siguraduhin nakalak ang mga pintuan at mga bintana ng inyong tahanan. Kung wala kayong CCTV, ay mas maiging maglagay upang masubaybayan ang nangyayari sa inyong tahanan. Safety tips number 3. Iwasang magdala ng malalaking halaga ng pera o magsuot ng mamahaling pintas, relo o singsing. Mas maiging gumamit ng bank card o cashless payment. Safety tips number 4. Siguraduhin nakalak ang inyong mga sasakyan at motorsiklo. Huwag ding mag-iiwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng inyong mga sasakyan. At higit sa lahat, pag may napapansin o naririnig na kahinala, ay report ka agad sa pinakamalapit na police station. Ang inyong pakikipagtulungan ay susi sa inyong kaligtasan. Tandaan, ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Pangalan ng aming officer in charge ng Taguig City Police Station, Police Colonel Julio C. Anunuevo. Ang buong kapulisan ng Taguig City Police Station ay handang magatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw po. Ito ang inyong Philippine National Police mula sa Bagong Bayan Police Station 12. Ang Uplan Bandilyo po ay narito sa inyong lugar upang magatid ng paalala para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang ating layunin, impormasyon para sa pag-iwas, kamalayan para sa proteksyon. Upang maiwasan ang krimen, narito ang ating mga paalala. Tips number 1, pag-iingat sa tahanan. Siguraduhin na kandado ang mga pinto, bintana at gate bago umalis o bago matulog. Kung maaari, maglagay ng CCTV sa loob at labas ng ating tahanan. Tips number 2, iwasan ang mag-iwan ng mga mahalagang gamit katulad ng motor, bisikleta, bag o cellphone na madaling makuha ng mga mamasasamang loob. Tips number 3, seguridad sa daan, pag-ingat, paglakad sa madilim na lugar at mag-ingat din sa mga snatcher at holdupper. Tips number 4, pag-iwas ay pinagbabawal. Mahigpit na pinagbabawal ang paggagamit at pagbebenta ng illegal na droga at pagsusugal. Tips number 5, maging mapagmatsyag. Kung may nakikitang kahina-hinalang tao o aktibidad sa inyong lugar, i-report agad sa pinakamalapit na barangay o sa pulisya. Huwag po nating kalimutan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa ating sarili at sa pagtutulungan ng komunidad. Ang pulis at barangay ay kaagapan ninyo sa pagpapanatili ng kaayusan. Mula po sa pamumuno ng ating officer in charge, Police Colonel Julio C. Anunuevo ng Taguig City Police Station, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Palaging ilak ang mga pinto at bintana ng kotse habang nagmamaneho o nakapark. Laging ipark ang kotse sa ligtas na lugar. Iwasan iwan ang mga bagay na mahalaga sa loob ng kotse upang maiwasan ang tukso. Iwasan huminto sa mga liblib na lugar. Iwasan tumigil sa mga di kilalang tao. Gagay ng seguridad at alarma iba pang kagamitan sa inyong kotse. Police Captain Jobert Garcia po sa Station Commander ang inyong lingkod.
Walang humpay ang pag-ikot ng mga kapulisan ng Taguig sa bawat sulok ng mga barangay bilang tugon sa mga hinaing ng taong bayan at upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. Isa sa mga lugar ay ang Wawa. Sa pagtunog ng sirena bilang hudyat ng pagsisimula ng curfew, laging pinapaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inuman sa mga daraanan, mga pahubad-hubad ng damit. Tinututukan din ang mga nag-ingay kahit 10 oras na ng gabi, paninigarilyo sa pampublikong lugar, mga kabataang pag-alagala, paglabag sa batas trapiko, at iba pang umiiral na ordinansa. Sa pakikipagtulungan ng mga lingkod bayan, patuloy ang pagpapatupad ng mga alituntunin upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan, at kaayusan ng buong pamayanan. Kapit bisig para sa komunidad, tiwala at malasakit, ito ang sandigan. Taguig Pulis, kasama mo kami, sigla at pag-asa. Sa puso namin, para sa komunidad, tiwala at malasakit, ito ang sandigan. Taguig Pulis, kasama mo kami, sigla at pag-asa. Sa puso namin, sa puso namin, sa puso namin. Palang hapon po sa ating lahat. Ako po ang yung Substation 11 Commander ng Taguig City Police Station ay nais magbahagi ng mahalagang paalala para makaiwas sa iba't ibang uri ng pagnanakaw na nangyayari sa ating lugar. Layunin po ng aming session na gawing tahimik, payapa ang ating komunidad para sa kapakanan ng mamamayan. Usong-uso ngayon ang iba't ibang uri ng stalking modus, kaya napakalaga na alam natin kung paano natin ito maiiwasan. Isa sa pinakakaraniwang paraan ay ang riding in tandem, kung saan dalawang suspect ang sakay ng motorsiklo. Lalapitan nila ang biktima, maaring naglalakad o sakay ng sasakyan na may bukas sa bitana. At mabilis na agawin ang gamit bago tuluyang tumakas. Mayroon ding tinatawag na laglag barya modus, na kung saan maghuhulog ng barya o anumang bagay malapit sa sasakyan upang makuha ang atensyon ng driver. Kapag bumaba o na-distract ang biktima, saka naman kikilos ang kasabwat upang nakawin ang mga gamit sa loob ng sasakyan. Nariyan din ang kilalang salisigang, na kadalasang grupo ang sangkot. Habang may isang nanlilinlang o kumakausap sa biktima, ang kasama naman nito ang kukuha ng bag o mahalagang gamit. Narito po ang iba't ibang uri ng safety tips na kailangan nating malaman para hindi tayo maging biktima ng ganitong kriminalidad. Napakahalaga na alam natin ang mga paraan para ito ay maiwasan. Ito ang ilang safety tips na pwede natin gawin araw-araw. Una, siguraduhin ang mga mahalagang gamit tulad ng cellphone, wallet at alahas ay hindi lantad sa paningin ng iba. Mas mabuti kung ilagay ito sa bag na may zipper o sa harapang bulsa para ma-secure. Pangalawa, hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada o malapit sa mga traffic. Tandaan, kapag hawak mo ang cellphone mo sa labas, mas magiging target ka ng mga snatcher. Pangatlo, maging alerto sa paligid, lalo na kapag nasa matataong lugar o sa lugar na hindi ka pamilyar. Ugaliing mapagmasid at huwag basta magpadala sa mga distraksyon. Kung ikaw man ay nagmamaneho, siguraduhin nakalak ang pintuan ng iyong mga sasakyan at sarado ang mga bintana nito. Kapag may lumapit at sinabing may nahulog o may problema ang sasakyan mo, huwag agad bumaba. I-assess mo muna ang sitwasyon para maiwasan ang modus. At kung ikaw ay sasakay sa mga pampublikong transportasyon, hawakan ang bag sa harap ng katawan at iwasang ilagay ang mahalagang gamit sa mga madaling dukutin na bulsa. Mga kababayan, muli po naming pinapaalala na ang kaligtasan ay nagsisimula sa ating sarili. Ngunit hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang inyong kapulisan na handang umalalay at maglingkod sa lahat ng oras.
Po dito sa Substation 11, Taguig City Police Station ay kaagapay ninyo para sa isang maayos, tahimik at payapang mamamayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw po sa ating lahat. Taga-Tipas. Paalala lang po sa ating kaligtasan at seguridad. Maging alerto po sa ating paligid o kapaligiran. Siguraduhin na kapag alis po kayo ng inyong mga bahay, ay nakalak po ang inyong mga pinto at bintana o isilid sa inyong pagkakatiwalaan o kapitbahay. Kapag kayo po ay magmamaneho ng inyong mga motor, siguraduhin po nakasuot ang inyong mga helmet at dala-dala ang mga dokumento ng inyong motor o ang lisensya. Kapag kayo po ay may saksihang krimen, ay nahinalang tao o iligal na aktibidad, ipagbigay alam lang po sa aming himpilan sa Tipas Police Substation 5 or dial 911. Lagi pong tandaan, ang pamayanang nagkakaisa laban sa krimen. Ang kaunlaran po ay ating kakampi. Kami po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw mga katropa. Ako nga po pala ulit si Police Major Simpuego Jefferson P., ang inyong Substation 6 Commander. Under ko po ang Barangay North Signal, South Signal, Central Signal at Katuparan. Ngayon, pag-uusapan natin ang salisi. Ano nga bang salisi? Salisi ay isang modus operandi ng mga magnanakaw. Ito ay ginagawa nila bilang dinidistract nila yung tao na target nila para mawala sa atensyon nung gamit or nung bagay na kukunin nila. Pinaka-sample nito is yung ketchup. Lalo na pag nasa jeep ka. May kakalabit sa iyo, miss, may ketchup ka sa balikat o sa damit mo. Ikaw naman ngayon, pupunasan mo yung damit mo. Hindi mo alam na walang ka na ng atensyon dun sa cellphone mo, dun sa bag mo, nang ninanakawan ka na pala. Pangalawa naman, yung laglag barya. Sabi natin naglalakad kayo. Miss, may nalaglag ka na barya. Siyempre ikaw, pupulutin mo, paalam mo sa'yo. Hindi mo alam, may iba na palang kasama na humihila ng wallet mo, humihila ng cellphone mo sa bag mo. Pwede rin itong gawin sa mga habang nagdadrive ka. Biglang sasabihin, miss, may mga barya dun sa ibabaw ng sasakyan mo. Siyempre ikaw, maano ka, bababa ka. Hindi mo napansin, hindi mo na pinatay yung makina ng sasakyan mo, nakalimutan mo ng ilak, nakuha ngayon yung gamit mo kasi may sumalisi na sa kabila. Sa mga restaurant naman, nakapatong yung cellphone mo sa lamesa ng restaurant, may biglang kakalabit sa'yo. Miss, may barya dyan sa nalaglag nyo ata. Hindi nyo alam, nakuha na yung cellphone nyo dahil nawala na kayo sa focus o nawala na yung attention nyo doon sa gamit nyo. Ano pa, meron pang yung payong. Lalo na ito nangyayari sa mga matataong lugar, lalo na pag umuulan. Nangyayari ito mga 6 or 4 or 5 katao. Sisiksikin nila yung isang target nila habang naglalakad. Hindi namamalayan nung target nila na sinasalisihan na pala sila. Nagtataka lang bakit sumisiksik o dumadami yung tao. Yung pala, sinasalisihan na sila. Karamihan ito nangyayari sa mga tataong lugar. Paano tayo makakaiwas sa mga ganitong sitwasyon? Unang-una, maging attentive tayo. Maging mapagmatsyag tayo sa paligid. Huwag tayong magdala ng mga mamahaling alahas, mamahaling bagay na hindi naman kailangan dalhin pang araw-araw. Pangatlo, maging presence of mind. Lagi. Huwag palutang-lutang. Kung sinabihan naman na may barya ka, na nahulog, bantayan mo agad yung gamit mo. Tsaka mo tignan. Yun lang naman ang mai-advise ko regarding sa salisi. Siguro sa mga next na vlog natin, mga mini vlog natin, tignan pa natin yung mga ibang modus operandi na mga ginagawa ng mga kriminal na ito.
Bago matapos itong mini vlog ko na to, i-shoutout ko muna yung mga tropa ko dyan. Kay Jason Pamilya Bagsik, kay Tutoy, na tropa ko sundalo, tsaka kay Tata Conel, tsaka kay Jenard, yan, sailor man yan, si Jenard, tsaka syempre pinaka matikas ko na namin, pinaka leader namin ng bandido, si Joseph. Yan, binabati ko kayo. Lalo na may birthday ngayon, si Tonton. May-ari na SB Lads yan. So yun lang po. Ako nga po pala si Police Major Jefferson Sinfuego P, ang inyong Substation 6 Commander. Maraming salamat. Sa gabi-gabing pag-ikot ng mga kapulisan ng Taguig sa bawat sulok ng probinsyudad, kabilang ang mga liblib na lugar, madidilim at masisikip na eskinita na maaaring tambayan ng mga posibleng gumagawa ng hindi kanais-nais. Isa sa inikutan ay ang Napindan. Dito ay mahigpit na pinagsisita ang mga nag-inuman sa mga daraanan at pampublikong lugar, mga individual na pahubad-hubad ng damit, mga lumalabag sa batas trapiko, mga nag-ingay at nakakabulahaw sa mga natutulog, at mga menor de edad na patuloy na gumagala sa lansangan sa 10 oras ng gabi, gayon din ang iba pang paglabag sa mga umiiral na batas at ordinansa. Layunin ng mga operasyong ito na mapanatili ang kaayusan, kapayapaan, at kaligtasan ng bawat mamamayan, maiwasan ang anumang uri ng krimen, at matiyak na nasusunod ang mga umiiral na ordinansa ng lungsod. Sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility at pakikipag-ugnayan sa mga barangay, nagsisilbing paalala ang presensya ng kapulisan na ang disiplina at responsibilidad ay mahalaga upang mapanatiling ligtas at maayos ang komunidad para sa lahat. Okay kayo mga magulang ang mga anak nyo hindi lalabas kung sasabihan nyo. Kung pinapayagan nyo nasa labas pa ganitong oras, alam nyo naman may ordinansa tayo na pagdating ng alas 10, wala nang bata sa labas. So, inuulit po namin mga magulang, kayo po ang mag-guide sa mga anak nyo. Kayo mga bata kayo. Yung mga sarili nyo, ayusin nyo, kayo gagawa ng buhay nyo, ha? Patuto kayo sumunod sa batas. Kaya kayo ngayon, balang araw kayo mga bata, kayo ang magiging doktor, magiging pulis, magiging teacher. O, sino mali? Kami ba mali o kayo? O kaya nga, huwag na mauulit yung ganyan. Pagdagdag pa kayo sa problema ng ng komunidad eh. Instead na kami, manghuhuli kami ng mga walang niya sa labas, manghuhuli kami ng mga maholdapper, manghuhuli kami ng mga lumalabag sa batas, padagdag pa kayo na dahil sa pag-iinom nyo lang. Kung gusto nyo mag-inom kayo sa loob ng bahay nyo. So mga magulang, ito po ay bibigay namin sa barangay through the pausi na naka-assign dito. Kapit bisig para sa komunidad, tiwala't malasakit, ito ang sandigan. Taguig Police, kasama mo kami, sigla at pag-asa. Sa puso namin, para sa komunidad, tiwala't malasakit, ito ang sandigan. Taguig Police, kasama mo kami, sigla at pag-asa. Sa puso namin, sa puso namin, sa puso namin. Ako si Police Captain Gerson C. Castillo, Substation Commander ng Port Bonifacio, BGC. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang krimen na nangyayari sa mataong lugar. Ito ay tinatawag na salisi.
Ang salisi ay isang uri ng pagnanakaw kung saan sinasamantala na sila rin ang sandaling hindi pagbabantay ng biktima. Karaniwang nangyayari ito sa mga palengke, mall, pampubliko sasakyan, at maging sa opisina. Ano nga ba ang modus operandi ng salisihan? Distract and steal. May kasabwat na mag-iistorbo habang kukunin ang isang gagawang. Pangalawa, siksikan sa pampublikong lugar. Samantalahin ang siksikan upang makapagnakaw. Pangatlo, pagtitiktik o pag-oobserbahan muna ang biktima bago kawalan ng gamit. Pang-apat, kunwari customer o tumutulong. Ang pagpapanggap na mabait o empleyado ng isang establishment. Paninakaw ay may kaukulang pag-usa sa ilalim ng request pinag-ulo. Particular ang condition tungkol sa tempo o pagnanakaw. Paano nga ba maiiwasan o maging biktima? Una, huwag ilagay sa likod ng bulsa ang wallet o cellphone. Pangalawa, isara ng maayos ang bag at ilagay ito sa harapan. Pangatlo, iwasan ilabas ang malaking pera sa mga pampubliko. Pang-apat, maging mapagmadtiyag sa paligid. Panglima, i-report agad ang kahina-hinalang kilos sa mga otoridad. Ang crime prevention ay hindi lamang tungkulin ng pulisya. Ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Sa tulong ng barangay, pamahalaan, at mga programa ng kapulisan, maaari natin mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Kung may kahina-hinalang kilos, agad itong ipagbigay alam sa barangay o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o agad tumawag ng 911. Ang salisigang ay nagtatagumpay dahil sa kakulangan. Ngunit kung tayo ay magiging mapagmadyan, responsable at nagkakaisa, mapipigilan natin ang ganitong uri ng krimen. Sama-sama natin isulong ang isang ligtas at maayos na pamayanan. Ang Port Bonifacio Substation 1 ay laging handang maglingkod sa inyo. Kami ay nagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Gandang araw sa ating lahat. Ako po si Police Captain George Palaksa, Substation 10 Commander. Dito po sa Barangay Rizal, Barangay Pembo, Barangay Comembo, at Barangay East Rembo. Sa layunin po nating mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa ating komunidad, narito po ang ilang tips o ilang mahalagang paalala para po makaiwas sa insidente ng akyat bahay. Una po, siguraduhin po nating nakalak o nakakandado po ang mga pinto, bintana bago po tayo matulog o aalis ng bahay. Pangalawa, mag-iwan po tayo ng bukas na ilaw sa labas at sa mga madidilim na parte ng ating bahay. Pangatlo, kung maaari po, maglagay po tayo ng CCTV sa labas at sa loob para sa karagdagang seguridad. Pang-apat po, wag po tayong mag-post sa social media kung tayo po ay nasa bakasyon. At panglima, kung kailangan po natin ng police assistance, agad po natin itong itawag sa 911 para sa agarang aksyon
at responde. Muli, ito po ang iyong Substation 10 Commander. Magandang araw po. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo, hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong si Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Captain Lawrence Engiarmino ng Substation 5, Pilar, Las Piñas City Police Station. Ako po ay magbibigay ng simpleng tips o pamamaraan para hindi mabiktima ng anumang klase ng pagnanakaw sa kalsada tulad ng snatching, theft, salisi, budol o estapa. Una po, kung tayo po ay nasa pampublikong lugar, kailangan natin mapagmasid o maging alerto sa ating kapaligiran. Huwag magsuot ng mamahaling gamit tulad ng alahas. Iwasan natin na maglagay ng mamahaling gamit tulad ng cellphone, wallet sa ating backpack na hindi po natin nararamdaman o nababantayan. Kung may dalang sasakyan, palaging suriin mabuti kung ito'y nakalak bago iwanan. At kung maaari ay huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob dahil karaniwan ito ay pinupuntirya tulad ng basag kotse. Panghuli, huwag makipag-usap o magtiwala sa hindi kakilala na bigla kang babatiin at magpapakilalang kilala ka dahil ito'y isang modus ng budol-budol o swindling. Tumag ay ginagamit na personal o sa telepono. Kung may kahinahinalang kasaksiyan, agad kong tumawag sa aming contact number sa aming opisina o di kaya sa aming headquarters na nasa baba para sa agarang aksyon. Dahil ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas ay may mabilis na serbisyo, tapat at nararamdaman. Muli, maraming salamat at sana po ingat po tayong lahat. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman
malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan. Ako po, si Police Captain Inalos, Official in Charge ng CA Station, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Wilson O. de los Santos. Kami po ay nandito para magbigay ng ilang paalaala upang maiwasang maging biktima ng pagnanakaw. Una, seguridad sa bahay. Siguraduhin maayos ang mga lock ng inyong pinto at bintana, lalo na bago matulog o kapag aalis ng bahay. Makatutulong din ang paglalagay ng CCTV at alarm system para sa dagdag na proteksyon at panatilihing maliwanag ang paligid ng bahay. Pangalawa, kaligtasan sa labas. Maging mapagmatyag, laging maging alerto sa inyong paligid. Iwasan ang pag-display ng kayamanan o magsuot ng mamahaling alahas o maglabas ng malaking halaga ng pera sa publiko. Maglakad sa maliwanag na lugar. Hanggat maaari, iwasang maglakad ng mag-isa sa mga madidilim na eskinita, lalo na kung 10 oras ng gabi. Kung kayo naman ay magpaparada ng inyong sasakyan, iwasang mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan o sa inyong motor. Pangatlo, seguridad sa komunidad. Kilalanin ang mga kapitbahay. Ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga kapitbahay ay makatutulong upang mabantayan ang bawat isa. Report ang anumang makita at kahinahinala kilos at huwag magkatubiling itawag sa pinakamalapit na police station o sa barangay ang anumang krimen o kaduda-dudang pangyayari na inyong nasaksihan. Tandaan! Ang araw ng pag-iingat ay unang para sa isang sa komunidad. Hindi lagi handa at pagbabantayan. Taas ang may alam! Para bagong Pilipinas, servisyo mabilis, tapat at nararamdaman. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto na... Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Captain Luis Dula Gasingan Jr., Substation Commander ng Barangay Munwok at Barangay Don Bosco. Nais ko pong ipabatid sa lahat ang modus ng mga kawatan o mas kilala sa tawag na salisigang na gumagamit ng diskarte tulad ng pagdidistract o pagsamantala sa mga pampublikong lugar para kunin ang gamit mo nang hindi mo napapansin. Ito ay madalas nangyayari sa mataong lugar tulad na lang ng palengke, mall, pampublikong sasakyan, o kahit yung mga pribadong sasakyan.
Ngunit may kontrol tayo para hindi natin mabigyan ng pagkakataon o oportunidad ang mga modus na ito. Huwag basta bababa sa sasakyan kung may kumatok sa driver side at nagpapanggap na nagmamalasakit at nagdadahilan na ikaw ay nalaglagan ng pera o anumang bagay upang ikaw ay bababa. Bago umalis ng bahay, siguraduhin nakakandado ang mga pintuan at nakasara ang mga bintana upang hindi mabiktima ng mga modus na ito. Panatilihin ang bag o wallet sa kantungan o harap mo, hindi sa likod o sa ibabaw ng upuan. Maging alerto sa paligid, obserbahan ang mga taong masyadong malapit o nagpapanggap na kaibigan o kakilala. Sa pampublikong sasakyan, hawakan ng mahigpit at panatilihing nakatuon sa iyong gamit upang maiwasan mabiktima ng modus na ito. Kung kayo ay makaramdam o makakita ng mga ganitong modus, agad itawag sa aming himpilan sa numerong ito dahil sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.